Hello mga kabosing, welcome back sa panibagong episode ni Peter. Sa pagpapatuloy ng kwento, lumipat ang eksena sa dressing room, kasalukuyang ginagamot ni Peter ang kanyang mga sugat habang humihingi ng pinakabagong impormasyon kay Jiwon tungkol kay Andreas. Bilang tugon, ipinaalam ni Jiwon na kamakailan lamang niyang sinuri ang mga transaksyon sa credit card ni Andreas at nakatuklas siya ng isang kahinahinalang detalye. Ayon sa nakalap niyang datos, halos lahat ng binibili ni Andreas ay laging 2 ang bilang. Dahil dito, agad na nagtanong si Peter kung ano ang ibig sabihin ng natuklasang iyon. Ipinaliwanag ni Jiwon na mula sa mga tiket sa eroplano hanggang sa mga simpleng gamit tulad ng sipilyo, palaging 2 piraso ang binibili ni Andreas. Dahil dito, naghinala siyang maaaring may isang taong lihim na kasama o tinutulungan si Andreas sa lahat ng panahong iyon. Posible rin aniya na ang impormasyong iyon ay may kaugnayan sa misteryong bumabalot kay Hana. Nang marinig iyon, sandaling natahimik si Peter habang pinoproseso ang bagong impormasyon. Maya-maya, tinanong siya ni Jiwon kung ano ang kanyang palagay tungkol sa natuklasan. Bilang tugon, ipinahiwatig ni Peter na marami rin siyang tanong na nais masagot. Dahil dito, balak niyang direktang hanapin at tanungin si Andreas. Gayunpaman, inamin niyang malaking tulong ang impormasyong ibinigay ni Jiwon. Sa kanyang pananaw, mas malinaw na ngayon ang posibilidad na may isang mahalagang kasamahan si Andreas na matagal nang nakatago sa likod ng mga pangyayari. Kasunod nito, nagpahayag ng opinyon si Kajo. Ayon sa kanyang pagkakaalam, palaging kumikilos ng mag-isa si Andreas noon at hindi ito kilalang umaasa sa iba. Dagdag naman ni Simon, bilang isang disciples, tila wala namang dahilan si Andreas upang mangailangan pa ng tulong mula sa ibang tao. Pagkarinig nito, bahagyang nena si Jiwon at ipinahiwatig na tila napakalinaw ng sagot sa kanilang harapan ngunit hindi nila ito nakikita. Ipinaliwanag niya na kung susuriing mabuti ang mga naging kilos ni Andreas, mapapansing hindi ito direktang nakikipaglaban. Sa halip, palagi nitong ginagamit at minamanipula ang ibang tao upang gawin ang mga bagay para sa kanya. Ayon kay Jiwon, ipinahihiwatig nito na hindi gaanong mahusay si Andreas sa direktang pakikipaglaban. Inihalintulad pa niya ito kay Matias, na mas umaasa rin sa ibang paraan kaysa sa harapang komprontasyon. Dahil dito, nakapagtataka para sa kanya kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob si Andreas na gumawa ng mapanganib na hakbang laban kay Tadeo. Sa kanyang pagsusuri, malaki ang posibilidad na mayroon itong pinagkakatiwalaang tauhan na laging handang kumilos para sa kanya. Kung ganoon nga ang sitwasyon, posibleng hindi lamang si Matthew ang disciples na naruroon sa lugar kung saan kasalukuyang naroon si Peter. Maaaring mayroon pang iba na hindi pa nila natutukoy. Nang marinig iyon, naging mas determinado si Simon. Pakiramdam niya ay unti-unti na silang lumalapit sa katotohanan. Dahil dito, agad siyang humingi ng pahintulot kay Peter na sumama kasama si Kajo upang tumulong sa operasyon. Ngunit mabilis na tinanggihan ni Peter ang mungkahing iyon. Ipinaliwanag niya na kung makagawa sila ng anumang kilos na maaaring magpagalit o mag-udyok kay Andreas, posibleng si Tadeo ang unang mapahamak. Ipinapakita ng bahaging ito kung gaano kaingat si Peter sa bawat hakbang, dahil malinaw na mas mahalaga para sa kanya ang kaligtasan ni Tadeo kaysa sa pagmamadali. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bigla nilang narinig ang isang tinig mula sa loudspeaker na tumatawag sa pangalan ni Peter. Agad niyang nakilala na ang tinig na iyon ay kay Tadeo. Dahil dito, buong seryoso niyang pinakinggan ang mensaheng ipinapahayag nito. Sa pamamagitan ng loudspeaker, ipinabatid ni Tadeo na dapat siyang pumunta agad sa newsroom. Kasabay nito, ipinahiwatig niyang mayroon na lamang siyang 7 oras bago siya mamatay. Sa sandaling marinig iyon, agad na naghinala si Peter na may kumokontrol kay Tadeo. Kaagad na nagbago ang kanyang ekspresyon, at malinaw na naapektuhan siya ng narinig. Maging ang mga taong nasa headquarters ay hindi rin napigil ang mabahala sa sitwasyon. Dahil dito, agad na naghanda si Peter upang pumunta sa newsroom. Gayunpaman, sinubukan siyang pigilan ni Jiwon at pinaalalahanan na maaaring isa lamang itong patibong na inihanda ng kanilang mga kalaban. Sa halip na direktang sumagot, tinanong ni Peter si Jiwon kung ano ang kanyang mararamdaman kung mawala ang bagay na pinakamahalaga sa kanya, tulad ng paborito nitong bag na kamakailan lamang ay nawala. Sa una ay nalito si Jiwon sa tanong. Ngunit matapos pag-isipan ito, sinabi niyang kahit gaano pa kahirap ang mangyari,
hahanapin niya iyon hanggang sa maibalik niya ito. Pagkarinig sa sagot na iyon, ipinahiwatig ni Peter na ganoon din ang kanyang nararamdaman. Sa kanyang pananaw, kailangan niyang maibalik si Tadeo anuman ang mangyari. Kahit pa kailangan niyang harapin ang matinding panganib, hindi niya balak umatras. Sa puntong iyon, naunawaan na rin ni Jiwon ang kanyang nararamdaman. Dahil dito, tinanong na lamang niya kung ano ang susunod nitong plano. Ipinaliwanag ni Peter na si Andreas ay isang napakahirap na kalaban. Kapag pinili niyang lumayo, maaari siyang atakihin gamit ang Baikia. Ngunit kapag lumapit naman siya, malaki ang posibilidad na gamitin ni Andreas ang mas mapanganib na teknik na Bukia. Sa madaling salita, nasa sitwasyon siya kung saan parehong may panganib ang bawat pagpipilian. Dahil dito, iminungkahi ni Jiwon na dapat muna niyang hanapan ng paraan kung paano tatalunan si Andreas bago sumugod. Gayunpaman, nanatiling seryoso si Peter at ipinahiwatig na mayroon siyang isang paraan na nais subukan. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na siya sa harap ng silid-balitaan. Sa kanyang pagsusuri, kailangan niyang malampasan ang pintuang nasa harapan upang makapasok sa loob. Gayunpaman, alam niyang hindi basta-basta hahayaan ni Andreas na magawa niya iyon ng walang hadlang. Pagpasok niya sa silid, isang madilim at tila bakanteng espasyo lamang ang bumungad sa kanya. Ngunit nang makapagbangon pa lamang siya ng isang hakbang, bigla siyang nasilaw sa isang matinding liwanag kasabay ng isang boses na tumawag sa kanya bilang isang matapang na lalaki. Hindi nagtagal, nabunyag na ang liwanag na iyon ay nagmumula sa isang malaking screen. Mula roon, nakikipag-usap si Andreas kay Peter habang nananatiling nakatago sa kabilang panig. Sa pamamagitan ng screen, tinanong ni Andreas kung kailan ipapakita ni Peter ang kanyang tunay na mukha. Bilang tugon, mahinahon na ipinahiwatig ni Peter na hindi naman sila ganoon kalapit sa isa't isa. Dahil dito, wala siyang nakikitang dahilan upang ihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos nito, pinaalalahanan ni Andreas na dapat nang magmadali si Peter dahil naghihintay umano si Tadeo sa newsroom na nasa likod ng silid na iyon. Gayunpaman, ipinahiwatig din niya ang kanyang pagdududa kung makakarating doon si Peter, sapagkat marami pang balakid ang kailangang lampasan bago niya marating ang kanyang layunin. Sa isip ni Peter, lalo lamang naging komplikado ang sitwasyon. Kailangan niyang makarating kay Tadeo, ngunit kasabay nito ay kailangan din niyang harapin ang mga hadlang na inihanda ni Andreas. Higit pa rito, naramdaman niyang patuloy siyang sinusubukang impluwensyahan ni Andreas mula sa likuran, kaya hindi magiging madali ang sabay na pagharap sa mga kalaban habang pinananatili ang kanyang konsentrasyon. Dahil dito, nagsimula siyang magmasid sa paligid, naghahanap ng anumang bagay na maaaring makatulong sa kanya. Ang bahaging ito ng kwento ay muling nagpapakita kung gaano kahalaga para kay Peter ang mabilis na pagsusuri sa kapaligiran sa tuwing nahaharap siya sa isang alang-ineng sitwasyon. Samantala, isa sa mga lalaking naroon ang tila may kumpiyansang ipinahiwatig na sa wakas ay nakaharap na niya ang taong matagal na niyang naririnig sa mga usap-usapan. Nagtaka rin siya kung ang paraan ba ng pagharap ni Peter sa sitwasyon ay isang uri ng depensa laban sa kakayahan ni Andreas. Sa kanyang pananaw, hindi niya maunawaan kung bakit tila sadyang inilalantad ni Peter ang kanyang likuran sa mga kaaway. Sa kabila nito, nanatiling kumbinsido ang mga naroon na kaya nilang pabagsakin si Peter. Dahil dito, sabay-sabay silang sumugod upang salakayin siya. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Peter. Kahit nang papalapit na ang mga sandatang nakatutok sa kanyang leeg, hindi man lamang siya nagpakita ng anumang pag-aalinlangan. Sa pamamagitan ng mabilis ngunit simpleng galaw, nagawa niyang iwasan ang dalawang pag-ataking iyon ng halos walang kahirap-hirap. Dahil dito, labis na nabigla ang isa sa mga umatake. Hindi niya maintindihan kung paano nagawang umiwas ni Peter kahit hindi naman ito nakatingin sa kanilang direksyon. Bago pa man siya makabawi sa pagkagulat, agad na gumanti si Peter. Sa isang mabilis na kontra-atake, napalipad niya ang lalaki sa lakas ng kanyang paggalaw. Maging si Andreas, na nanunood ng buong pangyayari, ay hindi rin napigil ang magtaka. Sa kanyang obserbasyon, walang salamin sa paligid at hindi rin lumingon si Peter kahit isang beses. Gayunpaman, nagawa pa rin itong umiwas ng eksakto sa tamang sandali at makapagbigay pa ng agarang ganting atake. Mas nakapagtataka pa para sa kanya ang katotohanang nagawa ni Peter na kunin ang sombrero ng lalaking kanyang napatumba habang isinasagawa ang lahat ng iyon.
Dahil dito, tinanong ni Peter kung bakit tila labis na nagugulat si Andreas sa mga pangyayari. Sa bahagyang mapagbirong paraan, ipinahiwatig pa niya na maaaring isipin na lamang ni Andreas na mayroon siyang mga mata sa kanyang likuran. Mula sa pananaw ng kwento, mahalagang ipinapakita ng eksenang ito ang pambihirang kakayahan ni Peter sa situational awareness. Habang umaasa ang kanyang mga kalaban sa nakikita nila, ipinahihiwatig naman ng kanyang mga kilos na kaya niyang magbasa ng galaw, distansya, at intensyon ng mga taong nasa paligid niya kahit sa ilalim ng matinding presyon. Dahil dito, lalong tumitindi ang tensyon ng eksena. Habang patuloy na naglalatag ng mga hadlang si Andreas, ipinapakita naman ni Peter na hindi lamang lakas ang kanyang sandata, kundi pati na rin ang bilis ng kanyang pag-aanalisa at kakayahang umangkop sa bawat pagbabago ng sitwasyon. Matapos marinig ang sinabi ni Peter, sandaling natahimik si Andreas. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagya siyang natawa at ipinahiwatig na napakasobra ng kumpiyansa ni Peter. Gayunpaman, ayon sa kanya, hindi pa rin ito tunay na nakikita ang nangyayari sa paligid. Sa kabilang banda, inamin ni Peter sa kanyang isipan na may katotohanan ang sinabi ni Andreas. Dahil sa hipnotikong epekto ng malaking monitor, nahihirapan siyang matukoy ng malinaw ang eksaktong posisyon ng mga kalaban sa paligid. Para kay Andreas, maganda man ang ideya ni Peter, may limitasyon pa rin ang paggamit nito. Sa kanyang pananaw, kung umaasa lamang si Peter sa limitadong anggulo ng paningin mula sa ilalim ng kanyang sombrero, paano nito haharapin ang mga pag-ataking magmumula sa itaas? At kung may mga sandatang biglang babagsak mula sa ere, kakayanin pa rin ba niyang makaiwas? Kasabay nito, naglabas si Peter ng isang gunting mula sa kanyang bulsa at tila ipinakitang hindi magiging madali ang susunod na mangyayari. Bilang tugon, ipinahiwatig ni Peter na kung usapang sandata lamang ang pag-uusapan, mayroon din siyang sariling mga armas. Idinagdag pa niya na hindi lamang isa kundi dalawa ang dala niya. Pagkatapos noon, hindi na siya nagsayang ng oras. Sa napakabilis na kilos, agad niyang sinalubong ang mga kalabang sumusugod gamit ang mga patalim. Sa loob lamang ng maikling sandali, nagawa niyang hadlangan at pabagsakin ang mga ito bago pa man makapaglansad ng maayos na pag-atake. Muling nagulat si Andreas sa nasaksihan. Habang nagpapatuloy ang laban, patuloy na gumalaw si Peter ng mabilis at walang pag-aalinlangan. Isa-isang bumagsak ang mga kalaban sa kanyang harapan habang mabilis siyang lumilipat mula sa isang direksyon patungo sa isa pa. Mula sa pananaw ng eksena, kapansin-pansin na hindi lamang bilis ang ipinapakita ni Peter kundi pati na rin ang kanyang kakayahang gumawa ng agarang desisyon sa gitna ng kaguluhan. Ang bawat galaw niya ay tila nakalkula kahit napakabilis ng takbo ng sitwasyon. Samantala, hindi pa rin maunawaan ni Andreas kung paano nagagawa ni Peter ang lahat ng iyon habang nananatiling nakayuko ang kanyang ulo. Patuloy siyang nagtanong sa sarili kung paano nito natutukoy ang mga pag-ataking nagmumula sa iba't ibang direksyon, lalo na sa itaas. Kalaunan, unti-unti niyang napagtanto ang posibleng sagot. Napansin niyang tila ginagamit ni Peter ang mga anino sa paligid bilang gabay sa kanyang paggalaw at pagdepensa. Para kay Andreas, isang pambihirang paraan iyon ng pakikipaglaban. Inamin pa niya na kahanga-hanga ang kakayahan ni Peter na makabuo ng ganoong estratehiya sa loob lamang ng napakaikling panahon. Sa isang huling galaw, tuluyan ng napabagsak ni Peter ang natitirang mga kalaban sa lugar. Nang makita iyon, muling ipinahayag ni Andreas na tunay na kahanga-hanga ang mga nagawa ni Peter. Sa kanyang pananaw, lalo pang naging interesante ang lalaking nasa kanyang harapan. Bilang tugon, ipinahiwatig ni Peter na dahil naipakita na niya ang isang bagay na kahanga-hanga, marahil ay maaari na siyang hayaang makadaan ng walang hadlang. Gayunpaman, sumagot si Andreas na tila handa na raw ang lahat para sa kanyang pagdating. Pabiro pa niyang sinabi na para bang may nakalatag ng pulang carpet para sa kanya, kaya dapat lamang na ipakita rin niya ang nararapat na paggalang. Ngunit nang bahagyang ilantad ni Peter ang kanyang sarili, agad siyang sinalubong ng sunod-sunod na putok mula sa mga kalabang nakapwesto sa harapan. Sa kabutihang palad, sapat ang kanyang reflexes upang mabilis na makasilong muli bago siya tamaan. Dahil dito, napagtanto ni Peter na hindi basta-basta ang paghahandang ginawa ni Andreas. Sa kanyang pagsusuri, malinaw na pabor sa kanyang kalaban ang lugar na iyon. Patuloy namang tinutokso ni Andreas si Peter at hinihikayat itong magpatuloy kung nais nitong makita si Tadeo.
Habang pinag-aaralan ang sitwasyon, napansin ni Peter na ang tanging daan patungo sa newsroom ay isang makitid na koridor. Bukod pa rito, may malaking distansya sa pagitan niya at ng mga armadong kalaban na nakabantay sa unahan. Dahil sa limitadong espasyo, halos imposible ang simpleng pag-iwas sa lahat ng pag-atake. Gayunpaman, wala rin siyang ibang mapagpipilian kundi ang dumaan sa rutang iyon. Mahalagang bahagi ito ng kwento dahil ipinapakita nito kung gaano kasikip ang sitwasyon ni Peter. Hindi sapat ang lakas o bilis lamang, kinakailangan din niyang makahanap ng paraan upang malampasan ang isang lugar na sadyang idinisenyo upang hadlangan siya. Habang abala siya sa paghahanap ng solusyon, bigla siyang nakarinig ng isang pamilyar na tinig na nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Kasabay nito, dalawang malalaking pintuang bakal ang biglang lumitaw at hamarang sa kanyang paningin. Pagkatapos, mula sa kaliwang bahagi ng malaking pintuang bakal, biglang lumitaw si Nathaniel. Ipinahiwatig niya na ang Peter na kanyang kilala ay hindi dapat nag-aalinlangan ng ganoon sa gitna ng isang kritikal na sitwasyon. Nang makita ni Peter na hindi pa pala umuwi si Nathaniel, bahagya siyang nakaramdam ng tuwa at ginhawa. Samantala, pabirong sinabi ni Nathaniel na ituring na lamang iyon bilang isang bayad na overtime. Dahil dito, iginiit niyang wala na silang oras na dapat sayangin at kailangan na nilang kumilos agad. Pagkatapos noon, ipinakita ni Nathaniel ang kanyang pambihirang lakas. Gamit lamang ang kanyang mga kamay, binuhat niya ang dalawang napakalaking pintuang bakal na karaniwang imposibleng buhatin ng isang normal na tao. Sa halip na mag-atubili, ginamit niya ang mga pintuang iyon bilang pansamantalang pananggalaban sa sunod-sunod na putok ng mga kalaban. Habang patuloy siyang sumusulong, sumulyap siya kay Peter at tinanong kung pagod na ba ito. Gayunpaman, hindi agad sumagot si Peter at tanging ngiti lamang ang kanyang isinukli. Mula sa perspektibo ng kwento, ipinapakita ng sandaling ito ang lumalalim na tiwala at pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa kahit nasa gitna sila ng isang mapanganib na sitwasyon. Sa kabilang panig, agad namang napansin ng mga kalaban ang paggalaw ni Peter. Dahil dito, sabay-sabay silang nagpaputok upang pigilan ang kanyang pag-abante. Gayunpaman, naging walang saysay ang kanilang offense iba. Isa-isang tumama ang mga bala sa mabibigat na pintuang bakal, ngunit walang nagawang pinsala ang mga ito. Sa halip, patuloy pang lumalapit ang dalawang naglalakihang panangga sa kanilang direksyon. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagsulong, napansin ni Peter na tila kakaiba sa kanyang pakiramdam ang makatanggap ng ganoong uri ng tulong mula kay Nathaniel. Subalit, sa kalmadong paraan, ipinaalala ni Nathaniel na hindi na kailangang maging alanganin dahil bahagi lamang iyon ng kanilang kasunduan. Bilang tugon, nagpasalamat si Peter at sinubukang paalalahanan si Nathaniel na mag-ingat upang hindi tamaan ng mga bala. Ngunit dahil sa matinding ingay ng putukan, hindi malinaw na narinig ni Nathaniel ang kanyang sinabi. Makalipas ang ilang sandali, biglang huminto ang putok ng mga kalaban. Napag-alaman na sabay-sabay silang naubusan ng bala at napilitang mag-reload ng kanilang mga armas. Nang makita ni Nathaniel ang pagkakataong iyon, agad niyang sinamantala ang sitwasyon. Walang pag-aalinlangan, mahigpit niyang hinawakan ang isa sa mga pintuang bakal hanggang sa bahagya itong ma-deform dahil sa kanyang lakas. Pagkatapos nito, buong puwersa niya itong inihagis patungo sa direksyon ng mga kalaban. Dahil sa bigat at lakas ng paghagis, ang pintuang bakal ay rumagasa patungo sa kanilang hanay at agad na nagpabagsak sa mga nakaharang. Sa kanilang daraanan, mula sa pananaw ng eksena, ipinakita ng sandaling ito na si Nathaniel ay hindi lamang nagsisilbing suporta kay Peter, sa halip, isa rin siyang napakalaking puwersa na kayang baguhin ang takbo ng isang labanan sa pamamagitan lamang ng kanyang pisikal na kakayahan. Nang masaksihan yun, hindi napigilan ni Peter na mamangha sa ipinakitang lakas ni Nathaniel. Matapos maalis ang mga kalaban, kalmado namang lumingon si Nathaniel kay Peter at muling nagtanong kung ano ang sinabi nito kanina. Kasabay nito, humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya narinig ng malinaw ang sinabi ni Peter dahil sa sobrang ingay ng putukan, at sa puntong yun, pansamantalang nagtapos ang eksena habang naghahanda ang kwento para sa mga susunod pang kaganapan. Mula sa perspektibo ng kwento, ipinakita ng bahaging ito kung paano nagiging mahalaga ang pagtutulungan sa harap ng isang napakahirap na sitwasyon. Habang si Peter ay nakatuon sa kanyang misyon, ipinakita naman ni Nathaniel na handa siyang umalalay sa oras na kinakailangan. Dahil dito, naging mas malinaw ang lakas ng kanilang samahan at ang kahalagahan ng pagtitiwala sa gitna ng patuloy na panganib.